Pagdating sa carpentry sa site, medyo mahirap talaga i-estimate kung gaano katagal matapos ang bedroom cabinets, kitchen cabinets, storage, at iba pang cabinetry. Siyempre, bilang project owner, hindi mo naman kabisado lahat ng proseso, kaya umaasa ka lang sa carpenter para sabihin kung ano ang kailangan nila at ilang araw matatapos. Mas okay kung maging hands-on ka. Maghanda ng malinaw na plans at specs. Kausap ang architect para siguradong tama ang costing at realistic ang timeline. Pero tandaan, hindi lahat ng architect sobrang sanay sa detailed carpentry, kaya sabihin mo ng direkta kung ano ang expectations mo. Bago mag-start, mag-meeting kayo ng carpenter at i-review ang drawings. Mas maganda kung present ang architect para ma-explain ang technicals, gaya ng kung akmang-akma ba ang cabinet sa pagsasalpakan nito. Cause ng delay yung tapos na pag-install, maling sukat pala ng cabinet na kailangan itama uli. Sa meeting, i-encourage mo yung carpenter magtanong para maklaro agad ang details. Karaniwan kasi, lalo na sa daily workers, pinapahaba nila ang estimate, kaya tanungin mo ng diretso ilang araw talaga. At ano ang materials na kailangan. I-check din ang working environment kung conducive sa mabilis at maayos na trabaho. At para smooth ang execution, siguraduhin mong ready na lahat ng kailangan nila bago pa simulan ang trabaho. Materials, kuryente, space, tools, para walang dahilan magtagal. Importante rin na hawak mo pa rin ang schedule at quality ng ginagawa ng workers mo. Dapat may kompleto at malinaw na detailed plans, specifications at guidelines galing sa architect, pero kung hindi naman sinusunod ng workers, wala ring silbi ang drawings. Ikaw ang may authority sa project, kaya bantayan mo lagi ang daily operations sa budget. Makinig ka rin sa feedback ng workers at i-compare sa advice ng architect. Doon mo makikita kung pasado ba sila sa standards. Kapag paulit-ulit silang hindi umaabot sa expectations, baka kailangan mo ng pag-isipan kung sila pa rin ang dapat magtuloy sa project.